Okay, welcome po sa Debaters Convention ngayong hapon na ito. At kayo po ay inaanyayahan namin na kami ay samahan patungkol sa ating debate. Ngayon, ang affirmative po sa kanilang pag-uusap na gagawin ngayong hapon ay si Prince Rain ng JW at si Brother Anthony Flores naman ng RCC or SPMS ang tututol sa kanya ngayong hapon na ito. So ngayon, babasahin ko muna yung ating rules dito sa DevCon, bago tayo magsimula upang mayroon tayong kaayusan pagdating sa ating gagawing debate. Okay, so ang DevCon rules natin ito didiin lang natin yung pinaka rules natin, Kasi sabi diyan, ganito, number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. At kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds at ang moderator at ang admin na magbabantay sa 20-second time. Kung walang sagot sa categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Kung ano lamang yung ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong ay kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig na affirmative o negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina na babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of the topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, moderator's decision is always final. At ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Debaters, do you agree with the DevCon rules? As always, yes. Okay. So, umpisahan na natin yung ating debate. So, yung time ninyo, 10:07. Hindi ako nagkakamali. 15:10. 15:10. 15:10. Okay, Tapos 15:10. 7:05. Okay, so Pwede po bang magkaroon ng 1 minuto na pagpapakilala tapos disclaimer na rin? Kasi ayaw kong masali yung sige. Dahil sa request, Mauna ako. Dahil sa request ng affirmative na siya ay magpapakilala, bibigyan natin ng 1 minutong introduction ang bawat isa. Magpakilala kayo, unahin na natin ang ating affirmative, si Prince Rain ng JW. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po pala si Prince Rain Amir Al-Salam, isa pong member ng JW. Lamang po ay nagdi-disclaim po ako na hindi po ako isang opisyal na debatista ng mga JW, ni meron man kaming ganoon. Ang mga saksi ni Jehovah ay hindi po nakasentro sa mga ganitong usapan, mga debate. So, kung bakit natatanong niyo bakit ako nandito nakikipagdebate, ito po'y udyok lamang na ipaglaban po ang aking pananampalataya, salig po sa unang Pedro 3:15 na laging handang magbigay ng depensa ukol sa iyong pananampalataya. Muli po, hindi po ako isang opisyal ng debater. So, sana po magkalinawan po iyan at maraming salamat at magandang hapon. Okay, kasunod naman yan yung ating Mr. Negative, si Brother Anthony Flores ng RCC. Go! Ayan, isang napakagandang araw sa ating lahat, mga kapatid. At ako po ay si Brother Anthony Flores po ng Katoliko po ako, Katoliko Sagrado. At ako ay isa sa magiging negatibo dito sa ating magiging paksa na patunayan naman ang ating kapatid. Ngayon, kung dito sa ating pakikinig at ating pag-uusap, wala naman tayo samaan ng loob. Actually, mukhang magandang si Brother Ray, na isa rin din sa magandang ehemplo ng isang magandang pag-uusap.
Yun lang po. So, ayun, tapos ako yung magpakilala. So, sa mga hindi po debaters, no, magpapaumanhin ako dito sa mga tao sa room, no. I-mute ko po kayo or paki-mute na po ang inyo sarili hanggat maaari upang hindi tayo ma-distract doon sa noise o yung background din nyo. Yung moderator at debaters lamang ang mag-o-open ng mikropono. No po? So, tayo ay magsisimula na. Hindi na natin patatagalin ito. So, umpisahan na natin ang unang maglalatag ng kanyang presentation, si Brother Prince ng Saksi ni Jehovah. Okay? So, nakikita nyo yung aking timer. Nandyan sa aking screen. Timer starts now. Muli, isang magandang hapon sa lahat. Inuulit ko po, ang pinag-uusapan po naming paksa ay may kinalaman po sa kaluluwa. So patutunayan ko na ang kaluluwa ng tao ay mortal. Alam niyo mga kaibigan, halos lahat ng reliyon nagtuturo na ang kaluluwa ay ang tao ay mayroong immortal na kaluluwa. Kahit sa mga hindi tinatawag na Kristiyano o hindi Kristiyanong religion, nandyan po yung ganyang pananampalataya na once na sa kaso ng isang tao, kapag namatay po yung isang tao, hindi po dyan ang katapusan ng kanyang pag-iral. Meron pa po siyang immortal life. Sa makatwid, tayong mga tao raw, merong immortal na kaluluwa na nakapaloob po sa atin. Yan po ang paniniwala ng karamihan. Actually, sabi na funeral custom the world over, sabi po dito, people of most culture believe that at times that's something which leads the body as ongoing life. So the question is, do we have an immortal soul? Yan po yung tanong ngayong gabi. Pero ang patutunayan ko ngayon, we don't have. And ang ating kaluluwa po ay mortal, namamatay. Ibig po sabihin, iba po itong pangkaisipan ko ang konsepto sa mga pangkaraniwang konsepto tulad ng nagtataguyod na immortal ang kaluluwa. Pero mas maganda po ay sumangguni ho tayo sa Biblia sapagkat sinabi ni Panginoong Hesus, ang inyong salita ay katotohanan. So ano ba ang kaluluwa kung Biblia ang pagbabatayan? Kung pinag-uusapan po ang kaluluwa sa Biblia, ang ibibigay po sa ating sagot, ang kaluluwa ay tumutukoy mismo sa tao. O di kaya naman tumutukoy sa mga hayop. Bilang pong halimbawa po, i-consider po natin itong Genesis 2:7. Bago po muna basahin ito, bibigyan ko ng preface. Si Adan, ang lalangin ng Diyos, ay hindi nagkaroon ng kaluluwa. Yan po ang malinaw ho dyan. Manapa, siya ay naging isang kaluluwa. Basahin mo natin. At pinasimulang anyuan ng Diyos na Jehovah ang tao mula sa alabok ng lupa at inihip sa mga butas ng kanyang ilong ang hininga ng buhay at ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. Paliwanag po sana yan sa inyo. Hindi ko na po bibigyan ng mga mahabang paliwanag o singhaba ng paliwanag o singhaba ng traffic sa EDSA na mga paliwanag. Ang tinutukoy po dito ay yung pag-anyo ng isang tao mula sa alabok, inanyuan, binigyan ng hininga sa pamamagitan ng pag-iip sa kanyang ilong at nagkaroon ho ng buhay at naging isang kaluluwa. Sa makatwid, yung tao, si Adan, tinukoy na kaluluwa. Siya mismo ang kaluluwang iyon. Yan po ang linaw ho dyan. At mayroon pa pong hindi lang po tao ang tinukoy po na kaluluwa sa Biblia. Pati rin po yung mga hayop. I-consider natin itong tekstong Genesis 1:20-21. Sabi ho dito, bukalan ang tubig ng kulupon ng mga kaluluwang buhay at maglipara ng mga lumilipad na nilalang sa itaas ng lupa sa ibabaw ng kalawakan ng langit at pinasimulang lalangin ng Diyos ang mga malalaking dambuhalang hayop dagat at bawat kaluluwang buhay na gumagalaw na ibinukal sa tubig ayon sa kanilang uri at may pakpak na lumilipad na nilang ayon sa uri at ang nakita ng Diyos na yun ay mabuti. Ulit po, din na po natin bigyan ng ka-accommodated sense, iba pang paliwanag at tinutukoy po ditong mga kaluluwang buhay na ibinukal ng tubig ay wala pong iba yung mga isda, mga dambuhalang isda, balyena, anumang uri ng mga isdang dagat po yan na present sa karagatan, yan po ay tinukoy sa Biblia bilang mga kaluluwa. Pati yung tao, tinukoy ng mga kaluluwa.
So, bakit nga ba tinukoy silang mga kaluluwa? Yan po yung tanong. Ano? So, dito po mahalaga po nating malaman yung mga certain na terms na ginamit sa Biblia. Kasi once you know the term of the Bible, yung mga isang particular na termino, alam mo kung anong definition nun, magkakaroon ka po ng malinaw na pagkaunawa kung ano ang salitang ito. Limbawa na lang po, ano pong kahulugan ng kaluluwa? Ano pong definition nito? Bakit di tayo sumangguni sa mismong Katoliko, encyclopedia, literatura ng mga Katoliko? Tiyak na hindi tututol si Ginoong Anthony Flores ho dito. Tapi po dito ng The New Catholic Encyclopedia, Volume 13, 467, 1967, sabi po dito. Nepish is a term far greater than our soul, signifying life and its various vital manifestations, breathing, blood, desire. The soul in the Old Testament means not a part of a man, but the whole man. Man as a living being. Similarly, in the New Testament, it signifies human life, the life of an individual conscious subject. O para po sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, wag po kayong mag-alala. Ganito pong Tagalog nito. Ang nepish, ay isang termino may mas malawak na saklaw kaysa sa ating kaluluwa. Ano pa't tumutukoy sa buhay? At sa iba't ibang mahalagang palatandaan nito, paghinga, dugo, pagnanasa. Ang kaluluwa sa matandang tipan ay hindi tumutukoy sa isang bahagi ng tao, kundi sa buong tao. Ang tao bilang isang nabubuhay na nilalang sa katulad na paraan sa bagong tipan, tumutukoy ito sa buhay bilang tao. Ang buhay ng isang may malay na individual. So yun po yung kahulugan ng salitang kaluluwa. Alam naman po pala na mga kaparian ng terminong ito. Ang kahulugan po pala ng kaluluwa. Iwan ko na lang bakit hindi nila sinasabi ko. Hindi na po natin saklaw yan. So batay po sa referensya ng Katoliko, ang terminong kaluluwa tumutukoy sa buhay, paghinga, dugo, at may kinalaman daw sa tao. At ang kaugnayan ng salitang kaluluwa, ang kaluluwa daw po sa matandang tipan na hindi tumutukoy sa bahagi ng tao, kundi sa buong tao. Hindi siguro tututol si Ginoong Anthony Flores ho dyan. So once na naunawaan mo kung bakit, anong definisyon ng kaluluwa, hindi mo na ikakagulat itong susunod kong babasahin ngayon, Anthony Flores. Kasi nalaman na natin na yung kahulugan pala ng kaluluwa ay maaaring tumukoy sa buhay o sa mismong tao, sa buong tao. Pero dito sa babasahin kong teksto, medyo hindi ka na siguro magugulat kasi alam mo na definition ng kaluluwa. Ang susunod ko pong babasahin ay sasagutin po ang tanong na immortal ba ang kaluluwa? O mortal ang kaluluwa? Ibig po sabihin ng mortal, maaaring mamatay. Ang kabaliktaran naman po ng immortal, hindi na mamatay. Sa Ezekiel 18:4 basahin mo natin. Look, all the souls to me they belong. Tignan mo, ang mga kaluluwa ay aking lahat. As the souls of the Father, so likewise the soul of the Son, to me they belong. Paano ang kaluluwa ng Ama, pati rin yung kaluluwa ng Anak, sa akin silang lahat. The soul, ang kaluluwa, that is sinning, na nagkakasala, it itself will die. Ito mismo ay namamatay. Maliwanag po yun, hindi po ba? So, yung po, taliwas po sa sinasabi ng karamihan na ang kaluluwa ay hindi namamatay, immortal. Kaya pala sa Biblia ay tinuturo na ang kaluluwa ay namamatay. Ngayon, saan kaya nila kinuha yung turo na kaluluwa ay immortal? Hindi ko na rin saklaw yan. Kayo na rin bahala mag-research. Marahil baka sabihin itong kausap ko, ay mali ka dyan, kaibigan. Katawan ang namamatay, hindi yung kaluluwa. Yun po ang sabi ng karamihan. Pero kumusta po sa Biblia? Tinuturo ba yun? Kaluluwa lang bang namamatay? Katawan lang ba namamatay pero yung kaluluwa hindi? Bago lang nga natin nabasa, kaluluwa nagkakasala namamatay. Pero ngayon, bilang patotoo, higit pang patotoo. Basahin ho natin yung Mateo 10:28. At huwag kayong matakot doon sa mga pumapatay ng katawan. Hindi makakapatay ng kaluluwa. O minsan dyan sila humihinto para palabasin yung katawan, namamatay pero yung kaluluwa hindi. Pero kung babasahin natin ang buong buo ito, ganito pong masasabi. Kundi sa halip ay matakot kayo sa kanya na makapupuksa kapwa sa kaluluwa at katawan
sa Gehenna. Ayun, kung itutuloy lang po pala natin ang pagbabasa, babasahin natin ng buong buo, hindi lang po kaluluwa. Hindi lang po katawan ang namamatay, pati rin po yung kaluluwa. Sa mga kapatid, walang pagtuturo ang Biblia. Nakatawan lang ang namamatay pero ang kaluluwa ay hindi. Maliwanag na sinabi sa atin, kapwa kaluluwa at katawan ay napupuksa, namamatay. O baka sabihin, sa matandang tipan, ganun. Matandang tipan, namamatay yung kaluluwa. Pero sa bagong tipan, hindi. Aba, ganun po ba? Di suriin ho ulit natin kung sa bagong tipan, na immortal ba yung kaluluwa? Ito po sa Revelation 16:3, babasahin ho natin. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat. At ito ay naging dugo, nagaya ng sa taong patay. At ang bawat buhay na kaluluwa ay namatay. Ano po ulit? Ang bawat buhay na kaluluwa ay namatay. Kapwa ang luma at bagong tipan ay nagpatotoo na ang kaluluwa ay namamatay. Maliwanag, na hindi maikakatwa ang katotohanan at maitatanggi na ang kaluluwa po na itinuturo ng Biblia ay namamatay. Taliwas po sa kung anong tinuturo ng karamihan sa atin, na ang kaluluwa ho ay hindi daw namamatay, yung mga pagtuturo ng iilan. Pero sa Biblia maliwanag. Sa paksang aming patutunayan, hindi po ba nabasa ho ninyo, patutunayan ko na ang kaluluwa ay mortal. Ibig sabihin, maaaring mamatay. Pero tila mukhang hindi ko na kailangang patunayan, mga kaibigan. Mismong Biblia na nagpatunay. Kaya ngayon, bilang paghamon nitong aking kausap ni si Anthony Flores, yamang meron akong nabasang explicit na mga passages sa Biblia na ang kaluluwa ay namamatay. Ibig po sabihin, mortal. Sana magpakita ka bago man lang matapos itong debating ito ng teksto din na kasing ka-explicit ng nabasa ko na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Sana meron kang may pakitang teksto bago man lang magtapos ang debating ito. Inaasahan ko iyan, kaibigan. Pero ngayon, re-reviewin lang po natin yung aking tindig. Baka magkaroon po ng strawman policy mamaya. Baka sabihin magsabi siya ng ibang mga phrase o mga salita, hindi ko naman sinabi. Re-reviewin ko lang po. Ang kaluluwa batay sa Biblia ay ang mismong tao. Kamakatwid, ikaw at ako, tayong lahat sa Biblia, tayo ay mga kaluluwa. At sa Biblia rin, binasa ko yun sa Genesis 2:7 pala. At sa Biblia din po mga kaibigan, ang kaluluwa, ay namamatay. Hindi po immortal. Ibig po sabihin may kamatayan, maaring mapuksa at maaring mamatay. Yan po ang kahulugan na mortal. Hindi po siya immortal. So yan po yung tindig ko po na ang kaluluwa po per se namamatay. So dagdagan pa po natin ang patutuo mula sa mga scholar. Sabi dito ni E.F. Caban, Principal of the London Bible College in the New Bible Commentary, man must not be taught of as having a soul. He is a soul. Siya ang kaluluwa. So maliwanag po yan, Ito pa po kay Dr. H.M. Orensky of Hebrew Union College, quoted in New York Times, October 12, 1962. Sabi po dito, Bible does not say we have a soul, nephesh, in the person himself. His need for food, the very blood in his veins, his being. Ayun. Yung po, sa Biblia, tayo mismo ang tao, yung nephesh. So, ang kalugan po daw po ng nephesh ay isa na humihinga. Ibig po sabihin humihinga, nabubuhay po. So, kapag ang kahulugan po ng kaluluwa ay isa na humihinga, ibig po kahulugan ng nephesh sa Greek. So, hindi po ba totoo na kapag ikaw ay isa na humihinga, maaari kang malabutan ng hininga? Hindi po ba? So, ibig po sabihin, huwag ka nang magulat kung bakit meron kang mababasa sa teksto. Meron tayong mababasang teksto ng kaluluwa
ay namatay. Kasi yung isa na huminga, ay namang malabot na hininga. Yun po yung definition ng soul, mga kaibigan. At saka, mukhang ano na lang din dito mukhang 45 seconds na lang po ang nalalabi. So, sa pagkakataong ito, hayaan nating magtanong si Ginoong Fraile, Anthony Flores, mula sa ating itinig. Baka meron po siyang hindi naintindihan, maaari po nating i-clarify. Kaya ito po yung purpose ng cross-examination. So, yamang 20 seconds na lang din naman po. Kaya ako po magtatapos na po at sana subaybayan niyo po ang ikalawa ko pa pong pagtindig. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat. Okay. So, dyan po nagtatapos ang presentation ng ating affirmative mula po sa JW. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang cross-examination mula sa panig ng RCC. Wait lang, may maingay sa background. Nagdodoble yung aking salita. Pakipatay po. Yan, pakipatay ko yung inyong mikropono kapag hindi kayo ang debaters po, no? Ulitin ko po, no, para walang distraction sa ating noise, no? At sa ating record ay huwag niyo pong buksan ang inyong mikropono kapag napapasok po kayo, no? So, ngayon pakinggan po natin ang cross-examination ng negative sa affirmative. Ready ka na, Brother Anthony Flores? You have Yes, 10 minutes. opo. Wait lang ha, Okay. set natin yung time. 10 minutes starts now. Ayan, napakaganda ng yung presentation, Mr. Affirmative, no? Pero may tanong lang ako. Salamat. Ayon ba sa yung pagkakaintindi, ang salitang kaluluwa ay tumutukoy palagi sa tao? Oho, at sa yun hayop? po yung sinasabi ho ng Biblia. Oo. Halimbawa sa Genesis 2:7, Genesis 1:20-27, katunayan pa nga po, tumutukoy rin po sa bangkay. Okay, sige. Next question. Kanina kasi binasa mo yung yung Catholic Encyclopedia page hindi mo na yung page pero nasa nasa page 449 yun ang new Catholic No. Encyclopedia. Nabasa mo ba doon sa Catholic Encyclopedia na ang nabasa mo ba, brother, na ang ibig sabihin din ng salitang soul ay breath? Yan, from probably meaning to breath. Yan, into dust. Yan, into dust noun. Yan yung mga Salamat. sa mga phrase na yan. Nabasa niyo ba yan? Okay po. Ang Yan. binasa ko po ay napututuwid lang po kita ay 467 ng page, volume 13, 1967, New Catholic Encyclopedia. Sabi ho dito yung soul, nangangahulugang buhay o isa na humihinga, breathing. Ayan. Kagaya na po na presentation ko kanina, yun po ang kahulugan noon. Ayan. Tumutukoy po sa tinatawag na tao, kabuuhan sa tao. So alam po ng mga scholar po ng mga Catholic ito. Next question. Lamang hindi nila sinasabi. Next question. Ay, okay. Okay, next question. Yan, nabasa mo na salitang humihinga. Okay, sige, next question. Yung bang tao tsaka hayop ay parehas lang sila ng pamamaraan? Ulit po yung tanong, hindi ko po narinig. Parehas ba sila ng Siyempre. pamamaraan ng paglalang ng tao at ng hayop? Siyempre, kung may kinalaman sa chronological order, nauna po yung hayop at nahuli po yung tao. So, nagpapahiwatig po yan, magkaiba po sila. Sa pagkakayari, pero lamang itinutukoy sila ng Biblia na pawang mga kaluluwang buhay. Batay po sa ating nabasa. Hindi Next po akin question. Biblia. Next question. Okay. Yung salitang Adan sa Genesis, yan ba ay kaluluwa? Sa salitang Namely Hebreo, okay, thank yan ba ay you. kaluluwa? Yung namely, hindi po, ganito lang po kasi yung logic no. Si Adan ang nilalang ng Diyos, binigyan ng hininga, hinipan yung kanyang yung kanyang butas ng kanyang ilong. Sabi dito sa huling sublay, ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. Next question.
Next question. Question po, ulitin ko po yung tanong, Mr. Moderator. Kasi ang tanong ko po kasi, Mr. Moderator, yung salitang Adan sa Hebreo, yung ba ay tumutukoy sa kaluluwa? Yung ba yung ibig sabihin ay kaluluwa? Sagot ko po dito, ang salita pong Adan, personal name po yan. Yan po sa Hebrew, Adam. Mhm. Kahulugan po yan ay na which is a Bible, they refer as souls. Next Okay. question. So sinagot mo na Adan ay ibig sabihin ay lupa. Ngayon ang tanong, kapag halimbawa Siyempre, ang Adan ay hindi. hindi Kasi ang hiningahan ng terminong Diyos, kaluluwa, siya ba ay kaibigan, magiging papaunawa kaluluwang ko lang buhay po o sa hindi? iyo, batay na rin sa referensya, tumutukoy nga ibang salita po dito, being. Yung tao, being. Mhm. Yung hayop, being. So, we are being. Mhm. So, kaya nga sa ibang sa ibang tulad na sa Numerous, tinukoy yung bangkay, yung patay na tao bilang kaluluwa din. Kasi being din yun. Yun yung kahulugan ng kaluluwa. Next question. Okay. Next question. Next question, brother. Yung bang hayop ay hiningahan ba ng Diyos yun? Kaya ba naman? Yes, sir. Siyempre naman. Oo naman. Hindi Okay, naman sige. mabubuhay yan kung hindi yan binigyan ng hininga ng Diyos. Although Okay. walang explicit or walang direct na mababasa. Kasi mas detalyado yung sa tao yung ulat sa tao kaysa sa hayop. Kaya hindi mo makikita yung mababasa yun na hiningan yung hayop kasi Next mas question. merong emphasis Next yung sa question. tao. So ibig sabihin, agree ka naman na walang mababasa doon sa Genesis chapter 1 verse 20 to 21 na ang hayop ay hiningahan ng Diyos maliban sa tao. Ganito po yan, Hindi ko mo walang mabasa, hindi na po natin sasabihin na hindi sila hiningahan. Kasi kung hindi po sila hiningahan, hindi sana wala pong hayop ngayon. Yan lang po, ganyan na po kasimple yung logic. Kaga na po daw sabi ko kanina, mas naging detalyado ang Genesis sa tao kasi mas may halaga Next yung tao question. kaysa sa hayop Next question. Okay, sige. Ano ba ang sa palagay mo ba ano ba ang mas mataas na uri ng nilalang? Ang tao ba o ang hayop? Wala akong question sa mga mataas o sino bang mas mababa. Ang patutunayan po natin, paalala ko lang po, ang kaluluwa ay mortal. Ibig po sabihin na maaaring mamatay. So, labas po dyan sa mga pinagtatanong mo, hindi ko na po problema Next yan. question. Problema nyo na po yan. Next Okay, question. sige. Mamaya ilalabas ko yan. Okay, next question. Doon sa Ezekiel 18:4. Literal bang namamatay ang kaluluwa dyan na sinabi sa talata? I see no figurative language. I see there is no grammatical problem. There is no semantic difficulties. Basahin po natin ng matino po ito. Wala pong ibang pakahulugan. So ako po, hindi po ako nagbibigay ng accommodated sense. Ang sinabi po, ang kaluluwa na nagkakasala, ito mismo ay namamatay. No qualification implied. Next Basahin po question. natin kung paano po Next yan naisulat. question. Okay, sige. Familiar ka ba doon sa susunod na talata ng 18:4? Merong nag-e-echo, pakisuyo. Ay, wait, moderate may Pakisuyo, no? Wag niyo pong hintayin na mag-mute ang moderator, no? Kayo na po ang mag-mute kapag po kayo ay pumasok. Mute po kaagad kasi this is a live debate. Ano po? So, pasensya na po kung i-mute ko po muna kayo para po may kaayusan po tayo, no? Maraming salamat. Salamat, Continue Mr. pa Moderator. kayo. 2 minutes and 39 seconds. Tuloy po. Okay. Familiar ka ba, brother, doon sa talatang mga magkakasunod na talata na kapag ka gumawa ng mabuti ang isang tao, mabubuhay ang kaluluwa at hindi siya mamamatay? Oo naman. Kaya nga po, ang kahulugan ng mortal, papaliwanag ko po 20 seconds. Kahulugan po ng mortal, maaaring mamatay. Ang kabaliktaran naman po, immortal. Kapag masunurin yung isang kaluluwa o yung tao, mabubuhay po siya.
Pero sa Biblia, hindi po itinuturo na ang kaluluwa ng tao, ang kaluluwa ay immortal. Ito po ay namamatay, batay po sa Ezekiel 18:4, Next kung question. 16:30. Next question po. Okay, sige. So ibig sabihin, tinututulan mo tong talata ng 18:20. Ang sabi dito, ayan, ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya mismo at ang kabalakyutan ay okay, sige. Sa 21 pala. Okay, sa 21, ang sabi dito, ayan, may kinalaman nga sa balakyut kung tatalikuran niya ang lahat ng kasalanan na ginawa niya at tutuparin niya ang lahat ng aking batas at maglalapat ng karunungan at katwiran, tiyak na patuloy siyang mabubuhay at hindi siya mamamatay. Ito ay NWT. Salamat Ginoong Flores. Pero wag po kayong maglalagay po ng salita sa bibig ko na kumo tinutulan ko raw. Hindi. Wala po akong sinabi. Kaya gaya po ng sabi ko, ang kaluluwa signify, tumutukoy sa tao. Kapag yung tao naging masunurin, yamang ang tao ay siya mismo ang kaluluwa. Kapag yung tao naging masunurin, mabubuhay. Kapag yung tao naman na siya namang kaluluwa sa Biblia, kapag naging di masunurin, nagkasala tulad ng sa 18:4, Next mamamatay. question. Okay, next question. So sang-ayon ka doon sa translation ninyo ng NWT. Actually, lahat ng mga sinabi mo mga talata ay nakasulat sa NWT. Ngayon dito sa NWT na ito na 18:20 ng Ezekiel ito ay sinasang-ayunan mo to. Hindi mamamatay. Yung Tama ba? alin? Kaya nga po, yung tao po, pamaliwanag ko po yun. The soul is a man. Ibig po sabihin, yung tao at yung kaluluwa, siya rin yun. Don't make a dichotomy o paghihiwalay o division. Identical lang po yun. Kaya nga po, yung tao na magiging masunurin, mabubuhay. Kapag di naman po naging masunurin, mamamatay. Kagaya nga po, Okay, being time. ang kahulugan Time. ng kaluluwa. Time. Sana Okay. maliwanag po sa inyo. So, brothers, dyan na po nagtatapos ang cross-examination ng negative sa ating affirmative na si Brother Prince Rain ng JW. No, so hindi na natin patatagalin para yung init ng labanan ay magpatuloy. So, Brother Anthony Flores, ready ka na ba sa iyong negative presentation? Okay, sige. Thank you. Kapag ikaw ay nagsalita na, mag-uumpisa na ang oras. Okay, sige. Okay, magandang hapon po ulit sa ating lahat, no. Hindi mo na ako hindi mo na ito ang aking part ng aking rebuttal side. Although may mga nilista rin din ako ng mga medyo discrepancy sa kanyang presentation. Unahin ko muna yung negative presentation sa aking pagtitindig na ang sabi ng ating kausap ay mortal daw ang kaluluwa. So, ano ba yung kung ang mortal ay yun yung yun yung salita niya. Ang ang kabaliktaran niya ay immortal. Ngayon tingnan natin itong bagay na to, no? Kasi gagamitin natin itong Genesis 2:7. Yung Genesis 2:7 kasi ay tumutukoy ito sa okay, sige, bago natin bigyan ng emphasis yan. Yung kaluluwa, tignan muna natin ang definition. Kasi sa definition niya, mismo, ang definition ng kaluluwa ay tao, no? Pati hayop, sinamanga niya, no? Pero ang punto dito, ang ibig sabihin ng kaluluwa ayon sa Strong's Concordance, kung ating titignan yung Strong's Concordance, ito ay tumutukoy sa salitang hininga. Ayan, hininga, yung kaluluwa. Ang pagkakagamit nito, yung usage nito ay yung tinatawag na vital breath or breath of life, yan, yung human soul. Yan, meron yung isang human soul. Yan, soul as the seat of affliction and will. Yan, self, human person, and individual. So, ang ibig sabihin nito ay hindi siya tumutukoy lagi per se sa tao. Kaya nga nung nagbasa siya ng ng Catholic Encyclopedia. So, maraming salamat doon. At least nakita niya na ang ibig sabihin din nun ay yung hininga. Ngayon,
paano natin malalaman kung ilan ba talaga? Kasi ang akala niya kasi, tignan natin yung yung emphasis. Ang sangkap ng tao, tignan natin. Kasi ang pagkakaintindi ko dun sa kanyang sinabi or sa kanilang doktrina as a negative side is isa lang. Yun yung mismong tao mismo. Yung lahat ng tao ay tumutukoy sa kaluluwa. Pero tignan natin. Dito sa Genesis 2:7, basahin natin ulit yung binasa niya. Yung kanyang binasa kasi is NWT yung binasa niya. So tingnan natin dito sa ang Biblia. Yung ang Biblia kasi ginagamit ng lahat ito. So hindi siya hindi siya bias. Kaya doon tayo sa hindi bias. Ang sabi dito, ang nilalang ng Panginoong Diyos at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang butas ng ilong, ang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So ibig sabihin dito, hindi po pwede sabihin na pagka pagkalalang ng tao yun na yung kaluluwang may buhay. Ang tao mismo hindi magiging kaluluwang may buhay yan o hindi magkakaroon ng buhay yan kung hindi hihingahan ng Diyos. Unang-una. Pangalawa, makikita naman natin na marami ding mga talata sa Biblia na tumutukoy sa dalawa ang sakop ng tao. Yan. Igawin natin halimbawa itong Mr. Moderator, medyo may hinayata yung signal ito. Yan. Medyo may hinayata ang aking signal. Yan. At ito. Wait lang. Pa-reset po ng oras. Hello? Pa-reset po ng oras, medyo mahina yata ang aking ating signal. Nadinig ako, Dinig ako. Stop time, no? Stop time. Nadinig ba ako, brothers? Dinig ka bro. Ilan pa bang minuto yan? 10 and 25. Okay. 10 and Wait lang ako, 25. 10 and 25. Para Okay. okay lang po ba na para set siya sa 11 minutes? Okay lang kasi medyo mahaba kasi yung naging interval ko . Okay, sige. Reset natin by 11. Okay, pakisabi lang kung nawala ulit ako ha. Okay. Okay na. Start ka na. Ayan. So, So, yun nga, yung binigay natin sa Genesis 2:7 na hindi siya magiging kaluluwang buhay na sinasabi kung hindi siya hihinga ng Diyos. Kaya nga doon sa definition ng salitang doon sa salitang salitang soul is breath . Kung titignan natin sa sa Greek, ito ay psyche na sinasabi. Pero tignan natin dito sa sa Isaiah 10:18. Ang sabi dito, at kanyang pupugnawin ang kaluwalhatian ng mga gubat, kanyang gubat at ng kanyang kikinabangang bukid, ang kaluluwa, mayroong isa, ang kaluluwa at gayon din ang katawan, at magiging gaya ng kung manglupaypay ang may dala ng matawat. So ibig sabihin, may pagkakaroon ng dichotomy doon sa dalawa na ang kaluluwa ay kaiba doon sa katawan ng tao. Kaya ang tao mismo ay hindi ang kaluluwa ay hindi siya parating tao ang ibig sabihin. Kaya nga kung titignan nga natin yung mga yung mga scholar ng Biblia na ang sabi nila dito kay Strong's at kay Tyler Kay Tyler ang ibig sabihin niya dito is breath. Yan, breath of life. Yan. Yung soul mismo, yan, human soul. Yan yung kay Tyler naman. Ngayon, yung si Adan, yan.
Yung si Adan is a personal name. Personal name niya yun. Isang magandang ano rin yun na mapag-aralan din yung pangalan ni Adan. Nang ibig sabihin pala nun is ground or land. So, tumutukoy siya talaga sa alabok o sa lupa na sinasabi. Kaya nga doon ganito ang ating magiging ano natin yan, magiging paksa natin ngayon yan. Kasi kailangan din kasing ma-elaborate din natin kung ano ba yung ibig sabihin ng kamatayan. Unang-una, ang ibig sabihin ng kamatayan, kung ating titignan dito sa Strong's Concordance, na ang ibig sabihin ay dalawa ang ibig sabihin ng ng kamatayan. Ito ay pwedeng maging physical, pwedeng ito ay isang spiritual. Kaya ang pagkakamatay ng isang tao ay hindi lang tumutukoy sa hindi lang tumutukoy sa physical, kundi meron ding tinatawag na spiritual na kamatayan. Ngayon, paano bang nararanasan ng tao ang kamatayan? Unang-una, ang kamatayan ay isang bahagi ng kalikasan ng tao. Number 1. Yan. Kaya nga paano natin nasabi na ang kamatayan ay isang bahagi ng tao? Dito sa Genesis 3 sa 3:19, ang mababasa natin dito ay ganito ang mababasa natin sa 3:19 ng Genesis. Yan. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. No? Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Kaya nga doon sa sinabing Adan, which is ang ibig sabihin ay alabok, yan, kumakapit dito yung definition ng salitang Adan sa 3:19. Although si Adan at Eva ay nagkasala. Yan. Nung time na yan, ay naging natural na sa kanila yung kamatayan. Pero tignan natin. Yung kanilang hininga, sinabi nga doon sa buti nga't nabasa ng isa. Butit binasa ni Prince Ray. Yung 18:4 ng Ezekiel, na ang sabi doon, na ang lahat ng kaluluwa ay akin. Kapag ka ang kaluluwa ay merong pagmamay-ari, iniram lang doon sa nagkaroon lang ng buhay dahil doon sa nagmamay-ari. So ibig sabihin nun, ay dapat yung mabalik sa kanya. Yan. Saan natin mababasa yon? Sa Ecclesiastes 12:7 ang sabi dito, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. Ano yung nauwi sa lupa? Yung alabok o yung katawan tao o yung material na bagay na nasa tao. Itong katawan natin ay material. At ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So anyway, ang ibig sabihin din kasi ng salitang diwa ay espiritu. Yung espiritu, yung bumabalik sa Diyos. No? Yung kaluluwa at yung definition ng salitang espiritu at kaluluwa ay pwedeng mag-interchange, dahil kung titingnan natin yan sa Strong's Concordance at sa ibang sa ibang Greek dictionary, ay makikita natin na yun ay merong pagkakapareho yung dalawang yan. Ayan. Kaya nga sabi nga yung kaluluwa o yung espiritu na nasa tao ay pupunta sa Diyos yun. Bakit? Kasi hindi naman per se na ang pag-aari ng ating Diyos, ng ating Panginoong Diyos, kapag ka ang pag-aari niya ay hindi naman po pwedeng yun ay masisira kamukha ng isang material na bagay. Yan. Pangalawang klase ng kamatayan ay bunga ng kasalanan ng tao. So yun, nabanggit na rin din natin na naging natural na sa atin
ang kamatayan dahil dun sa kasalanan ng unang tao. At yun ay isa rin din sa aral ng tinataguyod din ng ating katunggali kung nagbabasa siya ng kanilang mismong aral. Kasi kung nagbabasa siya ng mismong aral nila, kasi meron kasing aral sila dito, na ang sanggol, bakit daw namamatay ang sanggol? Dahil daw yun ay minana niya sa kanyang mga magulang, which is yun din ay katoliko din na paniniwala. Yan. Yun yung tinatawag, yun sa amin naman ay tinatawag na orihinal na kasalanan. Ngayon, doon sa sinasabi natin na kaya sa biblical na pamamaraan, basahin natin ulit yung binasa niya kanina doon sa Mateo 10:28. Doon muna tayo mag-focus dito sa 10:28. Makikita natin dito sa 10:28 na merong dalawa talaga na sangkapang tao doon. Yun, no? Sinasabi dito na huwag kayong matakot sa nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakapapatay ng kaluluwa. May material na pagpatay, no? Pero hindi naman nakakapatay ng immaterial na bagay, which is yung kaluluwa. Kaya nga, sinasabi na doon lang nagbe-base. Pero tignan natin, no? Ang katakutan ninyo ay ang nagpupuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Meron pa ring dichotomy na tinatawag. Ang nagpupuksa daw ng kaluluwa, pati ng katawan, sa araw